After nating malagyan ng cost yung mga activities, pwede rin natin ito lagyan ng mga resources. Yung method sa paglalagay ng resources sa ating activities ay tinatawag na resource loading. Dito, pwede natin iset kung ilang tao yung gagamitin natin para sa isang activity or ilang equipment. Maaari din tayo makagawa ng manpower loading and equipment loading kung ang mga activities natin ay may resources. From our previous lesson, natutunan natin kung paano gumawa ng resources. Pero before tayo gumawa ng resources, mas maganda may list ka muna ng mga gagamitin mong resources. Pwede nyo ulit pagbasihan yung ating working file para sa mga resources na kailangan natin. Take note na sa totoong project, depende pa din yung list sa project nyo. So pwede kayo kumonsulta sa project manager nyo para sa list ng manpower and equipment. On this example, kailangan natin ng steelman, carpenter, mason, tile setter, installer, painter, electrician, plumber, and naglagay na rin ako ng helper. Mapapansin nyo na hindi ako nagsama ng foreman or engineer dahil optional lang na isama yung mga personnel na management ang role. Kasi take note na hindi naman sila mismo yung gumagawa ng activity sa site. Sila yung nagbabantay at nagmamando ng trabaho. So unless yung engineer or yung foreman nyo, isang activity na yung binabantayan nila. So, pwede mong i-assign sila doon sa activity na yun. Meron din ako nilagay na equipment dito sa ating example. So, gagamit tayo ng backhoe and pump-grip. Now, try natin gumawa ng resources. Just like from previous lesson, punta tayo sa resources workspace by clicking this button. Dito, mag-add tayo ng bago. Let's click add. Again, pag lumabas to, click mo lang yung OK. So just like before, kailangan natin ng resource ID and resource name. Sa resource ID, lalagay ko na lang L-1. Then sa resource name, lalagay ko dito Steelman. On the next page, tatanungin lang sa atin kung anong resource type yung gagamitin natin. So for manpower, ang most applicable na resource type is yung labor. So select natin yung labor. Dito naman, meron tayong price per unit, default units per time, and maximum units per time. Since cost-loaded naman ang ating schedule, hindi ko nalalagyan yung price per unit. Yung default units per time naman and maximum units per time, pag-uusapan natin yan later. So for now, click muna natin finish. As you can see, nadagdag na siya dito sa list ng ating mga resources. Pero kung mapapansin nyo, naging under ito nung activity cost resource na kinamit natin nung nag-cost loading tayo. So para hindi siya maging under ng resources na yan, gagamitin natin itong mga arrow buttons dito sa kanan. So, click lang natin itong left button para hindi siya maging under ng activity cost. So, now, idagdag naman natin yung iba pang resources. Yung susunod na idagdag natin is yung carpenter. So, pwedeng gumawa kayo ng bagong resources ulit or kopyahin na lang natin itong steelman. So, make sure na nakaselect yung steelman, then right-click, and then copy. Then, paste natin dito. Then, lalabas itong window na to. So, just click OK. Now, i-rename lang natin yung steelman. Gawin natin carpenter. Now, kung mapapansin nyo, naging under siya ng steelman. Kasi, yung steelman yung nakaselect kanina nung nag-paste tayo. Again, gagamitin ulit natin yung mga arrow buttons dito sa kanan para hindi maging under ng steelman yung carpenter. Again, copy ulit natin yung resource, then paste natin. Then, lalabas ulit itong window na to. So, check na lang natin itong checkbox dito sa baba para hindi natin lumabas every time na magka-copy and paste tayo ng resource. So, i-rename lang natin siya into mason. Then again, i-move natin siya palabas ng carpenter. So, pwede rin i-select nyo yung tatlong resources and then yun yung i-copy nyo. So, select natin yan, then copy. Then, select natin yung mason para doon papasok yung ipe-paste natin. So, paste. So kung mapapansin nyo, sa mason sila pumasok kasi yung mason yung naka-select kanina. So gagawin natin, i-rename lang natin itong tatlong resources na to. After nyan, pwede nyo ulit gamitin yung mga arrow buttons na nandun sa kanan. Pero hindi kasi allowed gamitin yung mga arrow buttons kapag multiple resources yung selected. So pwede, mamaya na lang natin siya ayusin. Idagdag pa natin yung iba pang resources. So copy ulit natin to. Then select natin yung painter para dun pumasok. Then paste natin. Now i-rename lang natin yung mga pinaste nating resources. Ngayon, add na natin yung mga manpower, pwede na natin i-organize yung ating
resources. Isa sa mga way na ginagawa ko para ma-organize yung resources is gumagawa ko ng dummy resources. So, on this example, kopyahin natin yung helper, then gawa tayo ng dummy resources. Itong dummy resources na to, papangalanan ko na lang na labor. And dun sa resource ID, lalagay ko na lang L. Nagagamitin ko yung mga arrow buttons dito sa kanan para hindi siya maging under ng any resources. After that, lahat ng mga labor resources ko, dito ko i-under sa dummy resource na ito. Pwedeng i-select mo na lahat or select muna natin yung nasa pinakaloob, which is yung mga electrician, plumber, and helper. So once selected, punta nyo lang yung cursor nyo doon sa gilid hanggang magbago yung cursor nyo. Dapat ganito yung cursor nyo, may square na white. Pag ganyan yung cursor nyo, pwede na siya i-drag or ipasok doon sa ibang resources. So, ganyan din gagawin natin dito. Select natin, then drag natin siya doon sa labor. Then lastly, itong tatlo, select din natin yan, then drag natin papunta sa labor. Then again, pwede nyo gamitin yung mga arrow button sa kanan para ma-rearrange yung order ng resources nyo. So, yung L3, lagyan natin siya kasunod ng L-2. And then yung L-4, kasunod ng L-3. Then, so on. Hanggang ma-rearrange niya yung mga resources. So, option na lang naman yan pag-rearrange kasi it doesn't matter naman kung ano yung arrangement niya dito sa resources tab. Now, gagawa naman tayo for equipment. So, magdagdag na lang tayo ng bago. Let's click add. Then, gawa muna tayo ng dummy resource na equipment. So, for resource ID, lagay ko dito E. For resource name, equipment. Then, on the next page, lalagay ko dito ng labor. Basta yung mga equipment ng labor yung gagamitin natin. Then, we can select finish na. Then, again, ilabas lang natin tong equipment. Now, pwede natin copyin yung equipment and then paste natin doon sa equipment na rin para doon na siya pumasok. Then, pangalanan lang natin ito na backhoe. Then, again, copy natin yung backhoe. And then, select natin yung equipment para sa equipment siya papasok, hindi sa backhoe. So, select natin yung equipment, then paste. Yan, para doon siya pumasok sa equipment. Dito, i-rearrange lang natin. Ibaba natin. Then, pangalanan natin to na Pumpcrete. After natin makumpleto yung list ng ating mga resources, pwede na tayo bumalik sa Activities Workspace para i-assign itong mga resources na to sa mga activities natin. So katulad nung ginawa natin sa cost loading, para mag-assign ng resources, select nyo lang yung activity na lalagyan nyo ng resources. Then make sure na dito sa baba, nasa resources tab kayo. Then dito sa resources tab, i-click nyo yung add resource. So based on our working file, kailangan natin ng backhoe for the excavation activity. So select natin yung backhoe and then click natin itong button na to para ma-add siya as resource ng excavation. Or, pwede mo i-double click yung backhoe and ma-add na siya doon sa list ng resources ng excavation. Next, select natin yung footing. So, footing. Then, again, click natin yung add resource. So, for the footing, kailangan naman natin ng steelman, mason, and helper. Now, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina na units per time. Sa Primavera, may 2 units per time. Yun yung default units per time and maximum units per time. Yung default units per time, ito yung default value na ginagamit ni Primavera kapag ina-assign natin itong mga resources sa mga activities. Halimbawa, kung babalikan natin yung mga activities, makikita yung units per time dito sa remaining units per time. And kung mapapansin nyo, in-assign natin resources, yung helper, yung mason, and steelman, automatic yung value ng units per time nila is 8 per day. Kasi yung default units per time na ginamit natin kanina is 8 per day. By the way, yung units per time is a measure of an effort. Kasi unlike sa materials na may quantity, for example, naka-cubic meter or naka-square meter, sa mga manpower and equipment, work effort yung quantity na nilalagay natin. And yung work effort na yon translate to working hours. So yung mga nakalagay dito na 8 per day pertains to number of hours. So halimbawa, meron kang isang helper na magtatrabaho ng 8 oras kada araw. So yung units per time niya is 8 per day kasi 8 hours per day siyang magtatrabaho. Halimbawa naman, meron kang 2 helper.
So yung units per time niya is 16 hours per day kasi dalawang helper times 8 hours per day. Kaya naging 16 hours per day. Now, kung babalikan natin yung resources, yung default units per time natin dito ay lahat naka 8 per day. Kasi tinitreat natin itong mga resources na to as individual personnel. Pero yung ibang planner, ang ginagawa nila, instead na individual personnel, yung mga resources nila, ginagawa nilang crew. For example, itong Steelman. Instead na Steelman lang, ginagawa nilang Steelman crew. And halimbawa, yung Steelman crew mo, naglalaman ng 5 tao. So yung units per time niya is 5 times 8. Magiging 40 hours per day yung units per time na. So pinapalitan nila yung default units per time ng 40 hours per day para kapag inassign nila ito sa mga activities, 40 hours per day na agad yung gagamitin ng Primavera. So on this tutorial, iti-treat lang natin yung mga resources natin as individual personnel. So ibabalik ko sa 8 per day yung default units per time natin. Now, yung susunod naman is yung maximum units per time. And ginagamit ito kapag nagre-resource leveling tayo. Pwede mong panoorin itong video na to para matutunan mo kung paano mag-resource leveling. But on this tutorial, hindi mo na natin i-cover yung resource leveling. So let's go back to activities and continue natin yung pag-assign ng resources based doon sa ating working file. Now, balikan natin yung footing kanina. Kasi based on our working file, kailangan natin ng 2 helper sa footing. So, click natin yung footing. Then, dito sa baba, hanapin natin yung helper. Then, sa helper, gawin natin 16 yung remaining units per time nito para maging 2 helper na to. Now, sa footing type din naman, kailangan din natin ng Steelman, Mason, and helper. Then, gagawin din natin 16 hours per day yung helper. Now, sa slab on grade, kailangan natin ng Pamcrete, Steelman, Mason, and helper. And again, 16 hours per day ulit yung helper natin. For columns, ganun din. Latin ng Steelman, Mason, and helper. And then yung helper natin, gagawin natin 16. And then maglalagay rin tayo ng carpenter dyan. For beams naman, kailangan natin ng Steelman, carpenter, Mason, helper, and Pamcrete. And then yung helper, gagawin natin siyang 16 hours per day. Now for slab naman, kailangan natin ng Pamcrete, Steelman, carpenter, Mason, and helper. Then, same, gagawin din natin 16 hours per day yung helper. So, punta naman tayo sa architectural. Sa CHB laying, based on our working file, kailangan natin ng Mason and helper. Then, gawin natin 2 yung helper. Then, for plastering, Mason and helper din. For floor finishes, kailangan natin ng tile setter and helper. Gawin natin 2 yung helper. For window installation, kailangan natin dyan ng installer and helper. So, same din dun sa ating door installation. Now, for ceiling works, kailangan naman natin dyan ng carpenter and helper. Then, gawin natin 16 hours per day yung helper. For painting works naman, kailangan natin ng painter and helper. Then, gawin natin 16 hours per day yung helper. Now, punta naman tayo sa maps. Sa layout, helper lang yung kailangan natin. Now, kung pare-parehas naman yung resources ng mga activities, pwede nyo i-select yung mga activities na yon. Then, dito, select nyo yung i-assign yung resources. For this one, kailangan natin ng electrician and then helper. So kung makapansin nyo, na-assign yung electrician and helper dun sa lahat ng sinelect nating activity. So plumbing naman, sa layout, kailangan lang natin dyan ng helper. So select natin yung layout, then helper. And for the installation of pipes and installation of sanitary wares, same lang. Kailangan natin ng plumber and helper. So for layout ulit, sa potable water, helper. Then select ulit natin itong 2, same lang sila ng resources, plumber and helper.
After natin ma-assign yung mga resources natin, pwede natin ito gawan ng manpower and equipment loading. Yung manpower and equipment loading, dito mo makikita kung ilang tao or equipment yung kailangan mo sa isang time period. Ang manpower and equipment loading ay kadalasang pinapakita sa histogram. So para makapag-generate ng histogram, punta tayo sa resource usage profile by clicking this button. Makikita nyo na nagbago yung bottom layout natin. Dito sa kaliwa, makikita nyo yung lahat ng resources na naka-assign sa project na to. And kapag clinic nyo yung mga resources na yan, makikita nyo naman dito sa kanan yung histogram or yung distribution ng manpower throughout the project duration. You can select multiple resources and ang ipapakita ng software is yung total distribution ng lahat ng nakaselect na resources. Now, ang gusto natin makita kapag gumagawa tayo ng manpower and equipment loading is yung total count ng mga resources. Edit muna natin itong chart para ma-simplify ito. Right-click nyo yung chart or pwede natin i-click itong display na nasa taas and then select Resource Usage Profile option. Since baseline lang itong ginagawa natin, hindi pa natin kailangan yung actual and remaining. So tanggalin lang muna natin yan. Then, di ko rin kailangan itong cumulative. So tanggalin natin lahat ng cumulative. Kung makapansin nyo, dun sa chart natin, meron din ng mga red bars. Yan yung mga over-allocation. So yung over-allocation, ginagamit lang natin yan pag nagre-resource leveling. But on this example, hindi mo na natin yan kailangan. So i-uncheck natin yung over-allocation. Pwede mong i-uncheck na lang itong show limit and ma-uncheck na rin yung over-allocation. Now, kung mapapansin yung chart natin, may mga numbers siya. Yung mga numbers na yan corresponds to man-hours for that resources. Ngayon, ang kailangan natin sa manpower and equipment loading is count. So, para ma-convert natin itong mga values na to sa count, kailangan natin i-divide itong mga values na to ng average working hours per time period. Now, punta tayo sa graph. Dito, sa baba, may makikita kang calculate average. Now, pag sinelect mo yan, pwede kayong mag-select ng number na i-divide ng Primavera para maging manpower count. So, halimbawa, naka-daily yung time scale mo. So, di-divide mo siya ng 8. Kasi ang average working hours per day is 8. Halimbawa, naka-weekly naman yung time scale mo. And for example, 5 days work week yung trabaho ng project nyo. So, i-divide mo yung mga numbers na to na 40 kasi yun yung average working hours per week. So, lalagay mo dito sa field na to is 40. Pero pag ganun kasi ginawa mo, manually mo babaguhin yung value nito every time na magbabago ka ng time scale. So, i-check mo na lang itong based on hours per time period para automatic na mag-a-adjust itong number nito based dun sa time scale mo. If we click apply and okay, ipapakita na nito yung count ng mga resources. Ngayon, ang limitation lang nito is you can only see the distribution for each resource. And kahit iselect mo lahat ng resources, ang ipapakita lang nito is total. Hindi mo makikita kung ilan yung steelman, ilan yung mason, and so on. So, para makita natin yung each resources, gagawin natin ito sa Excel. Kailangan muna natin mag-copy ng data mula dito sa Primavera. So, para magawa yon, punta tayo sa Resource Assignments using this button. Dito, makikita nyo lahat ng resources sa project na ito and kung saang activities sila naka-assign. Dito naman sa kanan, makikita nyo yung distribution. Pero instead na naka-chart, naka-table lang ito. Dapat ganito yung makita yung layout. May mga activities and nakagroup sila by resources. If hindi ganito yung layout nyo, punta lang kayo sa group and sort and then customize. Make sure dito sa group by, ang nakaselect ay resource ID name. Then, i-uncheck nyo itong indent. Then dito naman sa baba, tanggalin nyo yung title and ID code. Then apply natin, i-click OK. So ito yung makikita nyong layout. Just like sa chart, pwede din count ang ipakita natin dito sa table. But unfortunately, kapag kinopya natin ito sa Excel, number of hours pa din yung kokopyahin ng software. So optional lang if i-convert mo pa itong mga number of hours to number of manpower. So hindi natin need ipakita lahat ng activities. So i-collapse natin yung mga resources. Pwedeng isa-isa or we can right-click and select natin yung collapse all. This is what we need to copy to Excel. Select natin ito lahat and click copy. Now, punta tayo sa Excel natin, then select any cell. Then, i-paste natin yung data. Now, tanggalin natin yung mga hindi natin kailangan. Yung activity name, resource ID name, start, finish, and spreadsheet fields. I-duplicate natin itong sheet na ito for equipment.
Then, babalikan natin yan mamaya. Then, dito naman, pangalanan natin to as manpower. Now, dito, delete muna natin yung mga equipment since manpower loading muna yung gagawin natin. Copy natin itong mga resources and paste natin dito sa baba. So, copyin na rin natin yung mga dates and then ilagay natin dito. Then, dito sa kada period, ifo-formula natin ito to compute the manpower count. Depende sa time scale nyo. On this example kasi, naka-weekly yung time scale natin. So, i-divide natin yung mga values ng number of working hours per week. Balikan natin yung time period na sinet natin from previous lessons. So, yung number of hours per week natin is 40. So, i-divide ko lahat ng values nito by 40. Modify natin yung formula para kapag may decimal, i-round up nito sa nearest whole number. After nyan, copy natin yan sa iba pang cells. Maglagay din tayo ng total dito sa baba. Ngayon meron na tayong data, pwede na natin to i-plot sa chart. So select nyo lang yung data nyo, then punta kayo sa insert, then bar chart. Then select nyo yung stock column. Dito, ilipat lang natin dito yung ating chart. And then kung mapapansin nyo, baliktad yung data. Yung mga legends, yun yung date. Tapos yung horizontal axis, yun naman yung mga manpower. So babaliktad rin natin yan. Right click, then select data. Then dito, switch row and columns para magpalit sila. Then dito, punta tayo sa plus. Then legend, lagay natin sa left yung legend. Then di natin kailangan yung title. Then expand natin tong chart natin para tumapat yung mga bar natin dun sa table. So tanggalin natin yung ibang axis and then ayusin lang natin. Now kung mapapansin nyo, manipis yung ating mga bars. Kasi ang ginawa ni Excel, plinat nito lahat ng dates na nakapaloob mula July 12 hanggang September 15. So ang gagawin natin, select natin itong axis na to, then format axis. Then dito, instead na automatic, select natin text. Then select nyo yung any bar and then click change chart type series. Hanapin nyo yung total and make sure na naka-line ito. Then, check nyo yung secondary axis. After nyan, di natin kailangan yung secondary axis. Then, sagad natin to. Then, select natin yung line. Plus, dito sa option, punta tayo sa data labels and lagyan natin ng label siya sa taas. Then, right-click natin yung line. And then, dito sa bucket, tanggalin natin yung line para hindi natin makita yung line and yung total number lang makikita natin. And that's it. May chart na tayo and makikita nyo pa dito sa table kung ilan ang kailangan yung manpower for that labor resources. We can do the same sa equipment. So punta naman tayo sa equipment, then i-delete natin yung mga manpower. Again, kopyahin natin yung mga resources dito sa baba. And isama na rin natin yung dates. Then again, lalagyan natin siya ng total. Now, i-formula ulit natin siya na i-divide natin siya by 40. And then, pwede natin yung kopyahin sa lahat ng cell. Then for the total naman, isam lang natin itong dalawa. After nyan, select natin yung mga data natin. Then dito sa taas, sa insert, ilagay ulit tayo ng bar chart na stock column. So lagay muna natin dito. Then expand natin. So ilagay muna natin sa left yung ating legend. Tapos ang gagawin natin, edit ulit natin yung horizontal axis. And make sure na dapat naka-text axis tayo. Now, tanggalin tayo yung chart title. Then, select nyo yung any bar. Then, chart type series. Hanapin nyo yung total. Then, palitan nyo siya ng line. Then, i-check nyo yung secondary axis.
Now, tanggalin natin itong axis na to. Then, select natin yung line. Then, dito sa option, dagdagan natin siya ng label. So, for data labels, lagyan natin sa taas. Then, click ulit natin yung line and then format data series. Punta tayo sa bucket and then tanggalin natin yung line. Tanggalin na rin natin itong axis na nandito. And i-adjust lang natin yung chart natin para pumantay siya dun sa ating table. And that's it. Nakagawa na tayo ng manpower and equipment loading na makikita natin yung total distribution ng manpower and equipment and yung individual resources natin kung ilan yung kailangan natin for that time period. After natin malagyan ng resources yung ating mga activities, pwede na natin ito i-assign as baseline sa Primavera.